morning, my dear brothers and sisters. As usual, I invite you to reflect on the first reading. And here, if you noticed, the initiative to reach the eunuch did not come from Philip, but from God. The Spirit pushed Philip to leave what he has been doing and to reach out to the eunuch. So, sabi ng anghel, puntahan mo itong taong ito. Iwan mo ang iyong ginagawa. May plano ako, may plano ang Diyos para sa kanya. My dear brothers and sisters, this is a reminder to all of us, especially those who are active in the parishes or are active in the works of the church. Sa akin bilang pare, sa mga madre, sa mga taong simbahan, ang ginagawa natin ay ang gawa ng Diyos. Evangelization, the proclamation of the gospel, is basically a divine initiative. Ang Diyos ang nagsisimula, ang Diyos ang nagpaplano. Ang tangi nating papel ay kung diskubrihin ano yung gusto ng Diyos na ipagawa sa atin. Sa Ebanghelyo, narinig natin yung sinabi ng Panginoon, "No one can come to me unless the Father who sent me draw him." So wala daw makakalapit kay Jesus maliban lamang sa mga tinawag ng Ama. So the initiative very clearly comes from God. The plan is God's plan. The work is God's work. Kasi kuminsan merong tendency isipin natin, trabaho ko to, gusto ko to, mission ko ito, gawain ko to. Hindi ito akin, hindi ito atin. Ito'y gawa o gawain ng Diyos. Kaya sa unang pagbasa, narinig natin kung paanong iniwan ni Felipe ang kanyang ginagawa upang sundin ang inuutos ng Espiritu. Kaya siguro, bago natin simulan ang isang gawain, magandang itanong muna natin sa sarili natin in prayer, Lord, what do you want me to do? Ano ang gusto mong gawin ko? Sa paggising natin sa umaga, siguro magandang itanong natin, Lord, ano ang gusto mong gawin ko? Kuminsan, ituturo sa atin sa pamamagitan ng isang tao, ipapadala niya sa atin ang isang tao out of nowhere or sometimes unintentionally, the Lord will speak to us through a person. Maybe sa isang kaibigan, sa isang superior o boss. Maybe I am talking to you right now and I'm being used, being made an instrument. But it is important that we ask, Lord, what do you want me to do? Because after all, it is not our work, it is God's work. Kaya, yan ang dapat nating maging dasal araw-araw. Ano, Panginoon, ang gusto mong gawin ko? And let us pray. Let us ask the Lord to give us the strength and the courage and the faith to do what God wants us to do. Alam nyo kasi, kuminsan, yung pinagagawa ng Diyos sa atin mahirap. O kuminsan,
hindi natin maintindihan, bakit ito ang gagawin ko? No? Like Mary, like Joseph, like the prophets of old, like Abraham. God wanted them to do something, but many times it was not clear. And therefore, we should be praying also for faith. Lord, bigyan mo ako ng pananampalatayang gawin ang gusto mo. Kahit hindi ko naiintindihan lahat. After all, that is faith. Faith is doing something which is beyond our understanding. So, dalawa ang ating dasal. Una, Lord, ano ang gusto mong gawin ko? At pangalawa, Lord, bigyan mo ako ng kalakasan ng loob at pananampalataya upang gawin ko ang gusto mo. Amen.